Good morning! For today's video, tuturuan ko po kayong mag-bake ng minced pork meatball. First ingredient, kailangan maglagay ng 4 eggs. Tapos, around 150 gram milk. Fresh milk po yung gagamitin natin dito. Inuna ko na po yung mga liquid ingredients para madali lang po nating hahaluin. Then, next, itetear lang po natin yung weighing scale natin and then, add around 60 gram of instant oatmeal. Nung una ko lang po dito sa amo ko, yung dati po nilang katulong yung nagturo sa akin ng recipe paano mag-bake ng meatball. Pero ngayon, hindi ko na sinusunod yung recipe niya. Gumagawa na rin po ako ng sarili kong recipe. Tinatansya ko na lang po kasi nakikita ko naman pag naluluto na siya. Next ingredient is mozzarella cheese or pwede kang gumamit ng Italian 6 cheese or any cheese basta wag lang yung parmesan kasi masyadong malagkit. Mag-a-add lang po tayo ng 160 gram of cheese. Tansya-tansya lang po. Pero in-add ko na lang po yung whole pack ng cheese dito. Mas maganda po pag yung cheese na ilalagay nyo is yung bagong bili para hiwa-hiwalay pa po yung mga hibla-hibla. Kasi yung cheese na ginamit ko dito ay nasadsad na. Next na ingredient po na ilalagay natin ay dried oregano. Yan po yung ginagamit ko sa pagbe-bake. Lagyan po natin ng around 3 to 4 grams lang po yung ilalagay natin. Itetear lang po natin ulit yung weighing scale natin. Nilalagyan pala nila ng oregano to enhance the smell at taste kasi mabango siya. Tapos, next na ilalagay natin ay black pepper. Yung fine ground po yung ilalagay para hindi masyadong maanghang para sa mga bata. Kasi 4-year-old tsaka 2-year-old yung kumakain ng mga binibake namin. Around 3 to 4 grams din po or pwede din 2, tansyahin mo na lang. Tapos, ihalo-halo mo lang yan yung mga dried ingredients na. And next na ilalagay natin ay yung minced pork natin na tigha si 600 gram each pack. Bale, 4 na pack po yan. Bale, 2.4 kg or 2,400 grams po yung ginamit ko dyan. Nung dinifrost ko pala yung karne, yung minced pork, ay binabad ko siya sa tubig, kaya siya nagtubig. Kaya ang ginawa ko muna ay tinanggal ko muna yung mga excess water sa loob tsaka ko nilagay isa-isa para hindi po masyadong mamasa-masa yung meatball natin mamaya. Ilagay lang po natin dyan yung karne tapos halu-haluin lang po natin. Na-realize ko na ang hirap pala haluin gamit ang spatula kaya gumamit na ako ng gloves para mas madali. Kasi yung mga cheese buo-buo din po. Ayan, buo-buo. Ayan, nahalo ko na po. Tapos, next na step ay maglagay lang po tayo ng baking paper sa ating tray. 2 tray po yung gagamitin ko dyan kasi marami-raming karne yung inano ko. Yung baking paper ko parating dumudulas kaya linagyan ko muna sa gilid. Tadang! 50 gram each bowl po yung ginawa ko dito kaya nakagawa ako ng around 35 meatballs. Tapos, inano ko muna yung microwave ko. Preheat ko siya sa 210 degrees. Habang preheat ko yung microwave, syempre, hugas-hugas sa mga pinaggamitan natin na mga tray, tsaka ano-ano dyan. Around 5 minutes, okay na siya. Tapos, isiset mo lang yung microwave mo ng 20 minutes. Ibibake natin yung meatballs natin ng 20 minutes at ilalagay lang po natin sa loob yung tray. Tapos, hayaan na lang po natin na maluto. And then, i-open na lang po natin mamaya if luto na. Cellphone muna tayo. At ayan, luto na nga siya. Yung iba po, hilaw. Yung iba, brown na. Pero okay lang yan. I-store po namin yan sa freezer. Tapos araw-araw na lang po ako kumukuha ng tigda-2, tig-1 yung mga alaga namin. Thank you for watching. Bye-bye!